Ayan, medyo na-amaze ako sa ating Vice President kasi malupit yung naging birada niya kay Claire Castro. Si Claire Castro ngayon, ang tagapagsalita ni Ngiwi, dahil nga si Ngiwi ay mailap naman sa media, kanina nga nagpusi-pusi na naman siya eh. Nasa pusi ng mga kanyang kandidato daw ang kalagayan ng lahat ng taong bayan kuning-kuning. Ay ganun siya eh. Yung puso naging pusi. Kapag hindi talaga bukal, baka mahilig lang talaga si Ngiwi sa pusi eh. Kahit siya naman, kuting naman din siya eh. Parang pusikat, di ba? Baka mahilig lang talaga sa pusi si Ngiwi, no? Ilan kaya ang anak ni Ngiwi sa labas? May anak kaya siya sa labas? Kasi ang pamilya nila, oh, 'di ba? Pinupulaan nila si PRRD, may anak na ganito sa labas, 'di ba? Narinig ko yung chika na yan eh, may 3 anak daw kay Ma'am Elizabeth Zimmerman, tapos isa ang anak kay Ma'am Hanile, tapos may anak pa raw na 3 sa labas. May alam kami ng EDSA Friday Group, pero love namin ang mga Duterte, syempre. Eh, ano kung maraming anak si PRRD at babae, eh, dugong Muslim yun, dugong Maranao, di ba? Hindi katulad ng ibang nagmamalinis, pero ang dai palang itinatagong kalansay sa kanilang aparador at cabinet, right? Oh, anyway, ito nga po, nakaka-amaze lang mga kababayan kung paanong dinurog-durog ni VP Sara ang isang butangera na si Claire Castro. Ito daw si Claire Castro, wala naman daw utos sa kanya. Hindi pwedeng ganun eh, di ba? Yung sasabihin, being the spokesperson na yon or press undersecretary, kung sino man siya, kasi siya lang yung umiintindi at humaharap sa, ano, di ba, sa Malacanang press corps. So kung ano yung sasabihin niya, is actually parang yun din. Anong parang yun talaga yun. Yun din yung statement ng presidente. Siya nga yung itinoka doon para magsalita. Ibig sabihin, alam niya yung mga, 'di ba, yung mensaheng gustong iparating ni Yue. At yun yung mga sasabihin niya. Sabi nga ni Spokes Harry Roque before, 'di ba, sobra siyang nag-iingat sa kanyang mga bibitawan being the spokesperson in the past, of previous president, dahil nga kung ano ang kanyang sasabihin ay yun talaga rin ang gustong sabihin ng pangulo, 'di ba? So dapat matalino ang spokesperson. Alam mo rin kung ano yung prinsipyo nung 'di ba, yung kinakatawan mong leader, ganyan, yung nire-represent mong presidente. So, alam mo, 'di ba? Alam mo yung takbo ng isip, alam mo ang desisyon sa mga sitwasyon, hindi pwedeng pataka ka lang, 'di ba? Si Claire Castro kasi kapag may mga kabalbalan singiwi, 'di ba, ang kanya sinisisi Duterte o kaya China o kaya mga DDS vloggers. Ano ba 'yun? Hindi pwedeng kasalanan ng Pangulo kung bakit bumubulusok ang trust rating. Hindi pwedeng kasalanan niya kung bakit mahal ang bilihin tapos wala kaming nakikitang infra. 'Di ba? Rainy season na ba dyan sa Pilipinas? Maulan na ba dyan? Good luck sa inyo ha. Kumusta yung 5,500 flood control projects ni Ngiwi? Okay, so puntahan po natin itong maanghang na birada ni VP Sara na sa tingin ko ay ikasisira ng career ni ng kahit sino naman. Yun. Saan yun? Hoy! Yay! Yay! Naku, si ano yun, Alex? Ano ba yan? Nagsasalit. Anyway, hoy, sandali. Yay! Yay! May nagsasalita si Gwen, ano ba yan? Rowena Guanzon. So ito yung mga bira-bira ni VP Sara laban. Oy, salamat din po pala kay kay Ate Je. Ano? Sige, mamaya na yan. Teka lang. Ito ang birada ni VP Sara kay Claire Castro na talaga namang giba. Hindi ko alam kung ano ang pwede niyang isagot dito, no? All right. Huh. Sabi ni VP Sara, dapat sinasabi niya yan sa sarili niya, yung patungkol saan kaya mga kababayan? Ano kaya sinabi ni Claire Castro? Teka lang. Ay, ang bagal. Alo. Ano nangyayari na naman? Ano na naman ang natabo din eh? Dali lang po ha. Okay.
Dapat sinasabi niya yan sa sarili niya, sabi ni VP Sara, kay butangerang Auntie Claire, kasi siya yung unang-unang namumuliti ka lang daw si VP Sara, baka yun yung sinabi ni Auntie Claire. Kasi siya yung unang-una na namumuliti ka, nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina. So, kachipan ka, Claire Castro. Kahit mag-contact lens ka pa, magdamit ka ng pagkalaki-laki. Ang tingin sa'yo ni VP Sara, chipanga. Aray. Masakit yun Parehong abogado tong mga to. Abogada rin yan daw si Auntie Claire Tapos tatawagin ka ng isang abogada na katulad ni VP Sara na ikaw ay kachipan. Sakit! Di ba? Vice President pa yan. Nakakaya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina. Talagang substandard kumbaga sa material. Dapat pumunta siya sa harap ng salamin at sabihin niya na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss. Kumbaga magre-reflect. Literal and figurative. Humarap ka sa salamin para makita mo ang reflection mo. Mag-reflect ka. Ang ibang meaning pa rin po kasi ng reflect ay magmuni-muni. Di ba? Magnilay-nilay ang another meaning ng reflect. So, yon. Kumbaga kausapin mo rin ang sarili mo na hindi ka na nga aatake sa mga kalaban at kalaban ng aking boss at ang sasabihin ko lang ay ang mga ginagawa ng aking boss para sa bayan. So, mag-reflect ka. Sabihin mo yan sa harap ng salamin at ganon. Ang sasabihin ko lang ay yung mga ginagawa ng aking boss at hindi na ako bibira sa kalaban ng aking boss. Ganong tipo. Kumbaga parang ang tawag sa ganyan, meron kang affirmation na ginagawa para sa sarili mo. Humarap ka sa salamin, kausapin mo ang sarili mo. Alright? Ganon. Apparently, wala kasing ginagawa yung si BBM para sa ating bayan, kaya wala rin masabi yung tagapagsalita. Garbage in, garbage out. Aray. Wala ka nga naman talagang pwedeng di ba? Wala kang pwedeng ilabas kung ang pumapasok ay wala kang ilalabas na matino kung ang lahat ng pumapasok ay basura. Kung i-apply po natin sa literal na meaning, sinalampaan ka ng basura, ay basura talagang iluluwa mo. Kung walang kwenta ang pinagagawa, wala rin kwenta ang ilalabas, hindi ba? So, dahil nga walang maipagmalaki si Claire Castro na achievements at programa ni Ngiwi, nagre-resort na lang siya sa pag-atake sa mga Duterte. Bakit? Well, para durugin kasi ngayon tayo nakakita ng malakas na oposisyon. Kasi ang Duterte ngayon, ang oposisyon, hindi na ang mga pink. Ang mga pink tulog na, litong-lito na sila kasi yung kanilang mga hinahangaang politiko, dikit na ngayon kay Ngiwi. Samantalang binabardagol nila dati yung si Marcos, di ba? Ang oposisyon ngayon ay ang mga Duterte at malakas. Partida, walang pera, right? Walang machinery, pero malakas. And, di ba, vocal ang mga Duterte, even ang mga DDS, pati ang mga vloggers na full support sa mga Duterte na wala ka naman talagang achievement, Ngiwi. Nanlilin lang ka, mambubudol. 20 pesos na bigas sa Cebu nyo lang gagawin, tapos isang araw lang, nung May 1st lang. Tapos ang palusot nila, ay hindi mo na namin itutuloy kasi may ruling ang COMELEC na hindi kami dapat mamigay ng ayu-ayuda, kuning-kuning at panahon ng eleksyon para hindi kami maakusahan ng vote buying. Namimigay nga kayo ng ayuda na pera ba't yung bigas pa na napakalapit sa puso ng Pinoy at di ba pangangailangan natin sa araw-araw? Pinili nyo lang talaga ang Bisaya, yung Cebu lang ay kumusta ang Negros? Kumusta ang Bohol? Ang Panay Island? Ang Romblon, papunta na ng Mindoro, kumusta? Leyte, Samar, bumaba ka pa, Siargao, Surigao, Cagayan de Oro, Cebu lang ang may 20 pesos. Bakit? Anak sila ng Diyos? Sa madaling sabi, nang bubudo lang si Ngiwi, a promise fulfilled, tapos isang araw lang yung promise fulfilled, nagpa-imprenta pa ng lalagyan ng bigas na may pangalan ni Ngiwi at
picture at promise fulfilled raw, pangakong natupad. Sasabihin nyo hindi kayo namumulitika ay porke maraming botante sa Cebu, kaya yun ang inuutok nyo sa 20 pesos na bigas na hindi namin alam kung ano ang quality. Tapos si Wakwak Gwen, kumain-kain. Masabi lang na yung kanilang pinamimigay na bigas ay maganda ang kalidad. Sinong ginhinto nyo? Diba? So, wala ka nga namang mailabas na maganda sa administrasyong ngiwi kasi walang ginagawang maganda. Right? Wala kang maiprove. O durog ka ngayon, Auntie Claire. Manalamin ka raw at magmuni-muni at sabihin mo sa sarili mo, ay hindi ko nababatikusin ang kalaban ng aking mga amo, no? Ang sasabihin ko na lang ay ang mga ginagawa ng aking amo para sa bayang ito. Wala nga siyang masabi kasi wala namang ginagawa. Mahilig pang mamasyal. Ang tanong mga kababayan, hanggang kailan kayo magtitiis sa mambubudol na leader? Hanggang 2028? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.